I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Ayan, may maganda tayong balita mga besa. Sabi sa inyo talaga naman na grabe ang pagtatrabaho ng Pangulo. Para mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan na jobless. Ganyan dapat ang leader na dapat susuportahan. O, di ba? The more na marami magagandang nangyayari sa Marcos administrasyon, the more naman na naiinggit si Sara Duterte. O, laging paninira ang ginagawa. O, sabi dito guys, sabi dito mga kababayan ng PCO, umakyat sa 96.1% ang employment rate nitong Mayo 2025 mula sa 95.9% goes noong Mayo 2024. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, mahigit 1.4 milyong trabaho ang naidagdag, partikular na sa sektor ng serbisyo at agrikultura. Baka pag baba ng Pangulo sa 2028 magiging 100% na. Yan dapat ang sinusuportahan nating Pangulo. Gumagawa ng paraan, madiskarte para mabigyan ng trabaho, makapag-apply ng trabaho ang ating mamayang Pilipino. Diba, social? Shout out sa inyo mga kababayan. Ito, sabi dito ng PCO, Philippines employment rate umakyat sa 96.1% nitong Mayo 2025. Magiging 100% ito mga besa. Ang walang trabaho yung mga dumididi lang. Yung mga elementary. Syempre guys, shoutout sa inyo. Masaya ako talaga sa mga magagandang nangyayari sa Marcos administration. Ngayon, mahigit 1.4 million. Biro nyo yun? Hindi kayo nagagawa ng isang pangulo yan. Hindi nagagawa ng mga pangulo. Nga, nung mga nakaraan, hindi nila kayang gawin ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Biro nyo yun, grabe, ang tindi nito. Mapapasa na all ka na lang. 1.4 million ka-Pilipino. Alam po natin yan, bawat probinsya nagpupunta ang DOLE para magbigay ng service fair sa job fair mga bes. Minsan nga si Pangulong Marcos Jr. Ang naghatid na sa ating mga kababayan sa mga ibang lugar, sa mga region. So ako natutuwa mga bes. 1.4 million ang nadagdag na nagkaroon ng trabaho itong taon na ito. Di kayo naloka, diba? You see mga beswa, ilan na lang ang unemployment rate. Sabi ko sa nga 2028 mawawala na yan, magiging 100% na, may trabaho na lahat. Yan dapat ang isang ama, naghahanap talaga ng trabaho, ng paraan para sa mga anak niya. Parang ganun ang dating sa isang padre de pamilya. Nga, bilang isang pangulo ng Pilipinas, ganyan dapat na mga skills ang hinahanap natin para sa susunod na pangulo ng bansa. Pero yung mga mahilig manira, nagbabanta para papatay ng tao, 'di ba? Mahilig maggala, naglulustay lang, tapos magaling maninira, wala naman siyang nagawa, wala siyang ambag. Tumatanggap din naman sa confidential fund. Hindi. Tumatanggap siya ng budget every year. Wala naman siyang ginagawa. 'Di ba? Wala as in walang ambag, walang big achievement. Wag ganun ang pipiliin natin magiging pangulo. Dapat yung devoted ba talaga para sa mamayang Pilipino, tulad kay PBBM. Bihirang-bihira kayo makakita ang ganyang klaseng pangulo. Kay Pangulong Marcos Jr. lang. Para kompleto detalyado mga kababayan, ihahatid sa inyo ni Yusek Castro ang mga magagandang balita sa Marcos administration. Bago nyo panood, ako'y nagpapasalamat kay Yusek Castro sa kanyang pagtatanggol lagi sa ating mahal na Pangulo, sa mga taong
nambabalahura sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat talaga sa kanya. At lahat yan ay may basihan, ang kanyang mga sagot. Trabaho lang, walang personalang, pawang katotohanan lamang. So guys, panoorin nyo ito. Eto na. Aming trabaho ang nakalaan sa ating mga kababayan. Ikinagalak ni Finance Secretary Ralph Recto ang bagong labor force survey na nagtala ng mataas na participation rate. Aniya, patunay lamang ito na patuloy na dumarami ang mga Pilipinong may maayos at disenteng trabaho. Ayon sa bagong ulat, umabot sa 1.42 million jobs ang nalikha sa bansa. Senyales na mas maraming Pilipino ang nakakakita ng oportunidad upang magtrabaho dito. Ayon sa Pangulo, hindi rito natatapos ang obligasyon ng pamahalaan. Nais niya na gawing mas aktibo pa ang paglikha ng trabaho sa bansa. Kaya nilalayo ng Department of Finance na paunlarin pa ang national and local partnerships na makapagbibigay ng immediate placement at long-term support sa mga job seekers. Kabilang sa employment generation efforts ng gobyerno, ang Life Assistance Program ng DOLE para sa mga manggagawang apektado ng labor violations. Meron ding National Reintegration Network para sa mga balikbayan o OFW. May Digital and Green Skills for Youth in ASEAN Initiative para ihanda ang labor force sa future-ready sectors, gaya ng sustainable construction. Nag-issue din ang joint memorandum circular ang DOLE kasama ang 38 government agencies upang pabilisin ang job-generating investments sa bansa. Sa pakikipagtulungan ng TESDA at SHED, paiigtingin din ang training sa integrated circuit design, assembly, test, and packaging para mapunan ang pangangailangan ng highly skilled workers. Hello. Mamingi lang kami ng clarification. Mamingi lang po ng clarification regarding sa speech ni Presidente kanina. Kung yung binanggit po niya na gusto niya para maging zero contribution daw po doon sa mga pasyente. Ano po ba ito? Sa PhilHealth contribution o yung babayaran ng pasyente sa ospital talaga na on top sa PhilHealth contribution? Opo. Para mas maliwanag po, maganda po itong aspirasyon ng Pangulo. Sino ba naman po ang di magkanais na wala na sanang bayaran sa ospital ang sino mang Pilipino kapag sila'y na-ospital. So sa abot na makakaya, ang aspirasyon po ng Pangulong Marcos Jr. ay mabawasan po o kung pwede nga maging zero ang out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan kapag sila na-ospital. Yan po. Sa ospital. Yes po, out-of-pocket expenses sa ospital. Okay? Kaya nga po pati po yung PhilHealth coverage ay pinalalakihan na rin po ng Pangulo natin para po mas makinabang po ang ibang mga kababayan natin na nalalagay po sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na mas maging epektibo ang pagtugon sa isyong pangkalusugan para sa taong bayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 387 ambulances sa tulong na rin ng PCSO sa pamumuno ni GM Mer Robles para sa iba't ibang LGU sa Luzon. Kabilang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera Administrative Region sa makakatanggap ng mga bagong ambulansya na angkop ang disenyo sa mga makikitid na daan sa bansa. Tinatayang umabot na sa 680 na ambulansya ang naipamahagi sa buong bansa mula June 2022 hanggang June 2025 sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Pagpapatatag ito sa pangako ng Pangulo sa taong bayan na pagtibayin pa ang healthcare services at healthcare system ng bansa. Din pa ng Pangulo, walang lugar ang politika sa usaping pangkalusugan. Kaya walang komunidad ang maiiwan, walang Pilipino ang mapapabayaan. Inutos naman ni Pangulo sa PCSO na paigtingin ang pagpapatupad ng Medical Transport Vehicle Donation Program upang mas maraming Pilipino pa
ang makinabang. At tiyakin na lahat ng cities and municipalities ay mabibigyan ng ambulansya. Morning. Sa isang interview po ni Mr. Chavit Singson, sinabi niya po na parang nakalimutan na po siya ng Pangulo after the elections kahit malaki po yung tulong niya dito at that's the last time they will help Marcos po. Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo ang mga tinuran po ni Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. So, hindi na po siguro sila nagkakausap or hindi po natin alam. So, hintayin na lang po natin kung ano magiging tugon ng Pangulo. Dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon dati, kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni Governor Chavit, wala po tayong magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. Ma'am, just to follow up on the Sabongero story development, sinabi po ni SOJ Remulla na based sa intelligence na natanggap nila at dokumento, yung mga involved nung sa drug war ni former President Duterte ay possibly involved din sa missing Sabongero's case. May response po ba ang Palasyo at have we heard from General Torre about this? Okay, kung ganyan po ang nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Thanks po. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang po, ma'am, kung ano po yung naging position ni President Marcos doon sa report ng LUWA nung nasubmit na sa Office of the President. Opo, ang Pangulo po ay naaral na po ang report mula sa LUWA at siya po mismo ang nag-aral nito. At ang rekomendasyon po sa kanya ay kanya naman pong inayunan. Ano po? Ang rekomendasyon po ay saka na po namin ibabahagi sa inyo. Kailangan po muna naming umaksyon. Hindi po ngayon ang tamang panahon para i-reveal kung ano po ang dapat na gawin ng pamahalaan para sa mga nabibiktima ng kakulangan ng supply ng tubig. Pero may immediate marching orders po ba si President sa LUWA or dun sa other 8 concerned government agencies? Kapag tayo po ay nabigyan na po ng pagkakataon na maibigay po ang detalye kung ano man po ang gagawin ng gobyerno at pamahalaan para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga biktima nito ng kakulangan ng supply ng tubig, ibabahagi ko po sa inyo. Last na lang po, ma'am. I-confirm ko lang rin po kung may natanggap na rin po ba ng Office of the President yung enrolled bill ng Konektadong Pinoy. Parang hindi ko siya natanong ngayon. Sige po, itatanong ko muli, hindi ko siya natanong sa ngayon. Patungkol dyan. Salamat po. Chloe Hofana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Confirm lang po namin, do we have a new PCO secretary na po? Sa aking pagkakaalam, wala pa po. Nananatili pong acting secretary si J. Ruiz. At kapag ka po naman ay merong bago, kung meron man po, kasi yan po yata ay lumalabas sa mga bali-balita, wala pa po ako makukumpirma kasi wala pa po rin dumarating sa akin kung ano man po yung update. So we're denying po ng new secretary si Mr. Dave Gomez?
Hindi ko po madidinay, hindi ko rin po masasabing oo o hindi dahil wala po sa akin pang naibibigay na anuman pong update. On other matters po, Yusek, may natanggap na po bang letter ang Philippines from the US on tariff? Wala pa rin. Opo, ito naman po ay pinangako ni Secretary Frederick Go. Kapag ka po meron na, siya po mismo ang magbabalita at siya po mismo mag-e-explain sa media patungkol po dito. Thank you po. Thank you. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, a June survey of the SWS showed that majority of Filipinos, actually 42%, disagree with the impeachment complaint, while of Vice President Sara Duterte, while 32% lang po ang agree. Kumpara po ito sa kanilang December survey which showed that 41% yung sumusuporta noon sa impeachment at 35% lang yung disagree. As the impeachment po is a constitutional accountability mechanism for our officials, nababahala po ba ang palasyo na mas marami ng Pilipino ang hindi sumusuporta dito sa impeachment complaint? Unang-una po, wala po at hindi po makikialam ang Pangulo at ang administrasyong ito kung magkakaroon man po ng impeachment trial o hindi. Pero sa aking pagkakaalam, noong June 2, parang lumalabas na SWS survey, 88% ang nais ng mga Pilipino na nais na humarap si Vice Presidente sa impeachment trial. Ngayon po, parang 42% ang disagreed sa impeachment complaint. Tama po ba? So parang magkaiba po yata ang gusto ng tao na dapat siyang humarap sa isang impeachment trial at 42% yung hindi sang-ayon sa impeachment complaint. But anyway, kung ano po ang sinasabi ng survey, yan po ang sentimiento ng taong bayan. So, igagalang po natin yan. Ayun, ma'am. To clarify, yung sinasabi niyo, ma'am, is a different survey. It's from Okta. 78% of... 88% yung SWS, June 2. 88% of the Filipino, tama ba? Pag sa full Asia, huwag kayo maniwala dyan. Yung Okta ay 78%. Yes. Opo. Yung SWS ng June 2. June 2. Itong lumabas, ma'am, na survey, it was conducted last June. Yeah, pero okay, sige. Anyway, kung ano man po yung sentimiento ng taong bayan, igagalang naman po natin yan. At muli, ayaw po ng Pangulo na ipahid sa atin, sa administrasyon, yung impeachment trial. Dahil ito po ay nasa kamay na po ng mga Senado. So kung ano po ang kanilang move, no, sa impeachment trial, nasa kamay na po nila yan. Nabanggitin kasi, ma'am, ni VP Sara sa interview niya sa The Hague na yung resulta ng survey ay dahil siguro naiintindihan ng mga Pilipino na pure political persecution at harassment lamang ang impeachment laban sa kanya. Okay, kung yun po yung kanyang opinion, igalang po natin. Kung feeling niya po political persecution, but as far as the administration is concerned, wala pong political persecution na ibinabato sa Vice Presidente. Ito naman po siguro ay nakikita kung ano yung mga dokumento na naisiwalat na sa hearing at tulad nga ng sinabi natin nung mga nakaraang buwan, katulad sa Okta Research, 78% ang sumasang-ayon na dapat humarap ang Vice Presidente sa impeachment trial. Tama. Thank you po. Binabaliktad niya kasi. Eileen Taliping, Abante. Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang kung meron kayong received info or meron kayong update doon sa flash floods o flooding pala sa Kerr County sa Texas. May mga Pilipino bang affected doon? Sa ngayon po, ang balita po sa atin ng Philippine Consul General, wala pong Pilipinong naapektuhan. Pero patuloy po ang konsulado natin na nakikipag-ugnayan po sa Filipino community at kung meron po silang pangangailangan ay tumawag lamang po sila at humingi ng tulong sa ating gobyerno. Ang pagtulong po na yan ay hindi po ipagkakait sa kanila. Handa pong tumulong ang gobyerno at ang pamahalaan kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan doon. At of course, pinagdarasal din po natin ang kalagayan ng mga naapektuhan po sa Texas. Thank you, ma'am.
Last question, Jocelyn Montemayor, Malaya Business Insight. Mami, Okay? Bagong pag-asa para sa persons deprived of liberty. Alinsunod sa panawagin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaguyod ang hustisya at kalinga, 10,739 na persons deprived of liberty o mga taong nakapiit ang nakapagtapos ng elementary at high school sa ilalim ng Alternative Learning System ng Department of Education. Nabigyan din sila ng time allowance for studying, teaching, and mentoring ayon sa Republic Act 10592 bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap. Samantalang 107 PDLs naman ang nakapagtapos ng kolehiyo sa ilalim naman ng Tertiary Education Behind Bars program sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education, habang 720 PDLs naman ang nakapag-enroll na sa iba't ibang degree programs. Pinalalawak pa nito ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang kolehiyo at universidad. Kaugnay nito, 112,707 PDLs na rin ang nakatanggap ng pagsasanay na sa iba't ibang technical at pangkabuhayang kasanayan tulad ng carpentry, electronics, welding, arts and crafts at small-scale entrepreneurship sa tulong ng TESDA at ng mga katuwang mula sa civil society. Ang buhay ay mahalaga. Ang mga naligaw ng landas noon ay maaari pang bigyan ng pag-asa ngayon. Kaya paigtingin pa ang huli, hindi patay sa mga operasyon. Magtapos, palakasin ang ugnayan ng lokal at national government. Nakatakdang makasama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang meet and greet ngayong hapon ang ilang mga first-time government officials sa paglalayong mapalakas ang ugnayan ng national at local government. Bibigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na pag-igtingin pa ang ugnayan upang masiguro na maipaabot ang kaunlaran sa anumang sulok sa bansa para mas mabilis na mararating ang pangarap na bagong Pilipinas. Ipapahayag din ni Pangulong Marcos Jr. ang positibong suporta ng national government sa pagtupad ng mga programa ng mga LGU. Kabilang na dito ang pagsuporta pagdating sa disaster preparedness, peace and order at digitalization sa mga lokal na pamahalaan. Nais din ng Pangulo na gabayan ng local government officials upang mas malapit ang serbisyo sa mga tao at itaguyod ang kultura ng transparency at performance-based governance. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.